Hello po. Malungkot na naman po ang buhay ni Edita ngayon. Kagabi po ay message po sa akin yung aking pamangkin. Asawa ng aking pamangkin po na nasa hospital po. Tinanong ko kung anong nangyari kasi pinakita sa akin yung pictures. Sabi po niya ay na sumuka ng dugo. So, na mga 7:30 po ng gabi dito kagabi. Tapos po, madaling araw po dito, tinawagan po ako ng akin pong pamangkin. Kaya lang po, hindi po, tuwing dadamputin ko yung phone, hindi po niya, pinapatay niya kaagad po. Ayaw talaga pong anuhin yung phone. Di ko lang alam kung bakit hindi po nakapasok yung tawag mo. Kasi open naman yung aking phone. Sabi sa akin na naghihingalo daw. Kausap ko lang po yung asawa, okay naman daw po naman daw. Ngayon daw, ngayon naman tanghali po, ngayong tanghali ng araw na to dito, Biyernes ng araw na to, ay nag-message yung aking kapatid na nawala na po ang aking pamangkin, namatay na. Sabi ko, ang bilis naman. Sabi ko, ikaw, nagdudura ka rin ng dugo. Bakit buhay pa hanggang ngayon? Bakit yung pamangkin ko kabata-bata? Sabi ng kapatid ko, baka natakot, na-nervous, di nakaginhawa. Sabi ng kapatid ko, talagang hindi siya makakahinga kasi nagdura siya ng dugo. Pero painumin yun ng yung may binanggit yung kapatid ko kung ano yung chiko dito sa kanyang message sa akin. Kasi sinabi niya sa akin na yun daw ang gusto niyang ipainom doon sa aking pamangkin. Sinabi niya doon sa aking kapatid na painumin ng himustan kasi yun nga naman ang talagang iniinom ng kapatid kung pag nagdudura po siya ng dugo. Pag nagdudura po ng dugo yung aking kapatid, nag-iinom pa yan ng himustan po kasi yun, at saka pinapajargol ng tubig na mainit na may asin po para, di ba pag kayo, yung binunutan tayo ng ipin para huminto yung dugo, pinamugmog tayo ng tubig na mainit na may asin. Yun ang yun ang sinabi din ng kapatid ko. Hindi raw kasi dinala nga sa hospital at doon sa hospital namatay. Yung pinakita naman ng pamangkin ko yung picture na tatlo ng in-upload, wala namang doktor na nakabantay doon. So, hindi ko po alam ha, pero hindi po ako maniniwala na maano kaagad yun. Kasi sabi, naghatid pa ng bata, pagkatapos ng dugo. So, ngayon wala na. So, yan po ang hindi ko maintindihan sa mga hospital po ng Pilipinas. Kapag wala kang pera, talagang papatayin na lang. Hindi ka talaga tatanggapin hanggang sa mawalan ka talaga. Nandito pa yan sa Amerika po, pwede pa yung may problema pa yung hospital dyan. Yung mga talaga po sa atin, di ba? So, ngayon po, ay humingi po sa akin ng pera ng madaling araw. Hindi rin po ako basta-bastang lumabas ng bahay ng madaling araw. Kasi nga, alas 6 pa lang galing ako sa trabaho, nandito na ako sa bahay. Hindi ako lumalabas po ng bahay. Pagkagaling sa trabaho, nandito lang ako. Pag day off ko, dito lang din ako sa bahay. So, ang ko rin po, mayroon din po akong problema sa aking anak. Ang anak ko po ang aking uunahin muna. Kahit na namatay po yung aking pamangkin, mas priority ko po ang aking anak, mga kapatid, mga kaibigan, mga
kayo po ang akin pong mga subscribers, yung akin pong kayo po ang sumusuporta po sa akin. Kayo po nagbigay po ng bagong kayo po ang nagbibigay po sa akin ng lakas ng loob. Hindi po ang aking mga kapatid. Kapatid ko lang po, wala na lang po silang ibukas bubig nila po kundi hingi ng pera po sa akin. Pamangkin, kapatid. Alam ko po na spoil ko po yung aking mga kapatid. Alam ko po na itong kapatid ko po hindi ito humihingi sa akin ng tulong. Kahit na yung mga anak nito hindi po humihingi ng tulong sa akin. Ito lang po yung kapatid ko na hindi ito humihingi sa akin ng tulong. Ngayon na mahingi lang talaga ng tulong yan kapag talagang gipit na. Pero po, noon yun, okay lang po sana noon kasi malakas po ako kumita noon. Ngayon po, retired na po ako mga kapatid, mga kaibigan o mga katunay kong mga kapatid. Retired na po ako. Ano man po ninyo itong aking video, retired na po ako. Hindi na po ako katulad dati. Matanda na po ako mga kapatid kong tunay. Masakit po yung aking likod kahit na masakit yung likod ko. Nagtatrabaho po ako para mabuhay. Para mabuhay po ako, nagtatrabaho po ako. Para ito sa aking mga kapatid na umaasa po sa akin. Kayo din po, mga pamangkin kong iba na umaasa po sa akin. Mayroon po akong karamdaman, masakit po din yung alikod ko, pero nagtatrabaho po ako para po sa aking sarili, para po sa aking anak. Sunod-sunod na po kayong humihingi sa akin ng pera. Kapag hindi po kayo mabibigyan, nagagalit po kayo sa akin. Bakit po mga kapatid ko? Noong tumatanggap kayo sa akin ng pera, yun lang po, kinukumusta niyo ako. Kasi kailangan ninyo po ng pera. Ngayon po, kahit na may nararamdaman po ako, hindi ako nagsasabi sa inyo. Hindi po ako nagsasalita. Kahit na mabigat po sa kalooban ko, kinakaya ko po dito. Message ko lang po ito sa aking pamilya po. Kung matatamaan man kayo dito, wala akong pake. Dahil nakapagtulong na po ako sa inyo. Matagal na po akong tumulong. 24 years old lang po ako. Hanggang nag-edad po ako ng 60. Hanggang 62 po. Tumutulong pa rin po ako sa inyo hanggang listen to me po. Huwag niyong sasabihin na hindi na ako sa inyo tumutulong. Tumutulong po ako. Tumutulong po ako. Pero po, sana intindihin po niyo. Dahil may anak po akong nangangailangan ng tulong ko. Hindi ko to sinasabi sa inyo, kinikim-kim ko. Kaya nga, nadidepress po yung kapatid niyo dito. Hindi niyo alam na nag-commit na ako ng suicide. May tumulong ba sa akin ng mga kapatid? Wala. May pamangkin ba na tumulong? Wala. Ngayon ko lang po ito ilalabas po sa inyo. Namatay po anak ni Manoy Predic, pati apo. Nagbisis po ako sa kanila na wala po akong maitulong. Limitado na po ang aking income. Nagtatrabaho po ako para mabuhay. Tapos na po ang aking obligasyon sa inyo. Kasi bata pa ako noon. May asawa.
may katulong. Ngayon po, nag-iisa lang po ako dito sa buhay. Hiwalay sa dalawa kong anak. Hiwalay po ako sa dalawa kong anak. Yung isa kong anak po, mga kapatid kong tunay. Nangangailangan po ng aking tulong. Kahit kayo mga pamangking humingi sa akin ng tulong, namatayan man kayo o hindi, pasensya na po kayo. Dahil yung anak ko po, wala pong ibang mahingian ng tulong kundi ako lang pong mag-isa. Hindi man ako madamot, tumutulong ako. Pero po, wala pong tutulong ng aking anak kundi ako lang. Sorry po sa inyo dyan. Kagabi po, ito, kung mapanood man ito ninyo itong aking video, tuwing tulog po ako nang tumawag po kayo, hindi po natin masasagot kaagad yung phone. Pero ang alam ko kasi si Risa nagsasabi din sa akin na okay na po, Yaya. Okay na si Buboy. Kaya hindi rin ako magagano kasi ang alam ko po okay na. Okay na si Buboy. Ngayon pong araw na ito, Sabad Biyernes ng 3 o'clock po ng hapon, ang katanggap na po ng message sa aking kapatid na bunso. Binasa ko kanina dito sa live ko kanina po, umiyak po tayo. Namatay na po yung aking pamangkin. Sabi ko, paano nangyari? Ikausap ko lang kagabi yung asawa. Na okay na. Tapos nga sabi nga, naghihingalo. Wala akong hindi ko alam kung sino yung paniniwalaan ko po kagabi. At tapos ngayon ang umaga po ay patay na po. Apektado po ako kasi ako po nag-alaga yung bata na yun. Ako po nag-alaga ng mga anak ng aking ate noon nung dalaga pa ako, nung bata pa ako doon sa Maynila po. Kaya pa nung nasasaktan po ako kasi alaga ko po, bunso po ng kapatid, ng anak ng aking kapatid yun po. Ako po yung nagpapalagi sa kanila po. Dito po ako sa lahat po ng mga pamangkin pong namatay po, nawala po. Dito po ako nasasaktan at nalulungkot po kasi alaga ko po yan. Ako po nagpalaki po yan. Nung pa tayo sa Maynila po, ako po nagpapalaki yan. Anim po yan na magkakapatid, mga kaibigan. Anim po yan. Nung maliit pa po yan, sasabihin niya, "Ya, pahingi pera. Pahingi pera." Binibigyan ko po ng pera yan nung maliit pa ako. Lalo na pag bumibisita pa ako noon, galing pa ako ng trabaho. "Yaya, pahingi pera, Yaya." Sorry po. Ito po, ngayon lang po niyo ako talaga nakikitang nagbablog na namatayan po ako ng pamangkin na. Kanina pa ako iyak ng iyak po. Gusto ko na lang po itong ilabas para po makatulog po din ako ngayong gabi.
42 years old po. Kasi nung umuwi pa ako ng Pilipinas noon po, ay 20 years old po yun. 2001. Ngayon po, kinocompute ko po yung pina-minus ko po yung 21 years old o 20 minus ano po 2023 sa 81 po 2001 o 2023 po minus 1981 42 years old po yung aking pamangkin. Malungkot man po ang aking buhay. Laban lang po ako, Edita. Laban lang, Edita. Mga kapatid, mga kaibigan, sa akin pong mga silent viewers po. Kayo na lang po nagbigay ng lakas po sa akin. Kayo po ang hinuhugutan ko ng aking lakas. Masaya po ako kapag nanonood po ako ng inyong mga live, mga video po. Masaya na po ako. Nakakalimutan ko po ang aking mga problema kapag nakakapanood po ako sa inyong mga videos. Two weeks ago po, tumanggap din po ako ng bad news dahil nga po sa asawa po ng aking pamangkin. Tinanong ko po yung kapatid ko kanina nung nag-usap po kami kung nailibing na rin po. Sabi niya nailibing na 4 days ago. So mga kaibigan, mga kapatid, sa akin pong manonood, sorry po